Di mo na kailangan maghintay ng Chinese New Year para makatikim ng tikoy, halina't panoorin mo lang ang video ko hanggang dulo dahil gagawa tayo ng tikoy na may peanut butter fillings. Siyempre ang pangunahing sangkap para sa ating tikoy ay glutinous rice flour mga friends, bali 3 cups lang nito ang kakailanganin natin, pwede kayong mag-add depend sa preference nyo. Isunod na rin ang 1 cup ng asukal. Haluin lang ito ng maigi, hanggang sa ang dry ingredients natin ay ma-well combine. 1 tablespoon ng vanilla extract. Kailangan din natin ng tubig, bali tinansya ko muna ito upang di masobrahan 1 cup muna ang inilagay ko. Hinalo ko muna ito, pero dahil sa dry pa rin ng ating mixture, maglalagay ulit ako ng 1 pang cups bali on in all 2 cups ang inilagay ko. Haluin lang ito ng maigi hanggang sa ma-achieve natin na parang pancake batter, tapos naglagay lang ako ng konting asin rito o 1 kurot ng asin. Kung nagustuhan nyo ang content ko for today's video, please like, share and subscribe para magpalaganap ng good vibes. Salamat po. Dahil sa ayos na ang ating tikoy batter, naghanda ako ng 2 bowl para hatiin ito sa 2 portion, tig 1/2 cup ang ratio ko sa 2 bowl. Sa white color ng tikoy ay naglagay ako ng condensed milk bali for adding sweetness ito mga friends, pwede nyo naman skip ito if di nyo type ang sobrang tamis. Mix lang ito upang ang butter at condensed milk ay ma-well combine. Then sa 1 bowl ng tikoy batter ay naglagay naman ako ng condensed milk na ube flavored at same procedure haluin lang din ito. Since okay na ang ating tikoy batter, ihanda na natin ang ating tray na paglulutuan, then lalagyan ko lang ito ng cling wrap para di mag-stick ang tikoy sa ating molder kapag tinanggal na natin ito. Ayan sakto lang pala ang batter sa molder at naibuhos ko na at pwede na i-steam. I-steam lang ito ng around 15 minutes, then lagyan ng kitchen towel ang takip, upang di tumulo ang moist sa ating tikoy. Since nakasalang na ang tikoy, mag-grind muna tayo ng mani. Uulitin ko roasted peanuts ang ginamit ko dito, yung common na nabibili sa kanto, konti lang naman kasi ang kailangan ko. Dapat ganito ang magiging output ng giniling na mani, yung de-powder. Matapos ang 15 minutes, ito na ang finished product and let it cool lang. Lagyan lang natin ng plastic ang top part nito, upang madaling ma-flatten gamit ang rolling pin, pwede din naman gumamit ng bote as rolling pin, kung wala kayong rolling pin. Matapos ito ma-flatten, ikat lang ito na may plastic upang di dumikit ang tikoy sa cutter. After nitong makat, maaari nang tanggalin ang plastic, gawin din ito sa white na tikoy. Gamit ang piping bag, naglagay lang ako ng ready-made na peanut butter then pinipe out ko lang ito. I-roll lang ito katulad nito, para ka lang bang nagro-roll ng Korean kimbap. Dapat ganito ang magiging finished product, at gawin din ito sa puting tikoy. Kapag okay na ang ating tikoy roll pwede nang tanggalin ang plastic. At i-ready na ang giniling na roasted peanut, bali dito natin ito igugulang bago natin ito hiwain, upang hindi ito dumikit sa paglalagyan nito. At ito na ang tikoy rolls with peanut butter fillings.